Sa baryo Gumubat ay matatagpuan ang isang batang albularyo na si Melvin. Nagsimulang maging albularyo si Melvin nung 8 taong gulang pa lamang siya. Simula noon ay naging tuloy-tuloy na rin ang ginagawa niya kahit nag-aaral pa siya. Hindi rin tutol ang mga magulang ni Melvin sa ginagawa niya dahil para sa mga ito ay kakaibang bata siya at may kakaibang kapangyarihang taglay sa pagiging isang albularyo. Umaga ng Lunes, naghahanda na si Aling Marisol ng almusal para sa mag-ama niya. Isang dating albularyo si Mang Nilo, ngunit ngayon ay nagtatrabaho na lang bilang isang construction worker sa isang malaking gusali sa bayan. Si Melvin naman ay papasok na sa eskwelahan. Melvin anak, kumain ka na at may pasok ka pa ngayon. Nandiyan na po, Nay. Pus ka na bang maligo, ha? Napansin naman ng kanyang ina na hindi pa siya nakasuot ng kanyang uniforme. Oh, bakit hindi ka pa nagbibihis? Aba, hindi ka ba papasok sa eskwela? Papasok po. Mamaya na po ako magbibihis kapag tapos na po akong kumain para hindi po ako madumihan. May bitbit na pala ng uniforme ang batang si Melvin. Sobrang puti nun, tila ibinabad ng 1 linggo sa mabula-bulang liquid detergent. Oh, bago yata yan na. May nakain ka ba at ayaw mong madumihan ang uniforme mo? Napakamot naman sa ulo si Melvin. Hindi kagad siya makapagsalita dahil nahihiya siya sa kanyang ina. Umupo naman sa tabi niya ang ama na si Mang Nilo at ginulo ang buhok ng bata. Aasarin na naman siya siguro ng kanyang ama. Mahal naman, nagbibinata na tong anak natin eh. Mukhang may nagugusto yan yata sa eskwela. Nako, ikaw Melvin umayos ka. Ang pag-aaral mo na ang atupagin mo. Huwag mo akong gayahin. Abe, kabata-bata mo pa. Hindi ka pa nga tuli eh. Tay naman, wala pa po akong gustong babae. Kasi po, darating po kayo ng bagong guro namin. Nakakahiya naman po kung marumi po ang uniforme ko pagpasok ko po sa eskwela. Baka anong sabihin po ng bago naming guro? Baka sabihin po, pinapabayaan niyo po ako. Oy, hindi ah. Tinuturuan ka lang din namin na magkusa. Salamat po. Naman pala eh. Napaka-good boy naman pala ng anak natin, mahal eh. An pa ba magmamana yan? Kundi sa akin. Aba, hindi ah. Sa akin kaya. Junior ko kaya yan. O siya, tama na. Pagtatalunan pa ba natin to, Nilo? Nagtaas na ng kanang kilay ang babae sa asawa habang nakapamewang. Tinarayan na ng misis niya si Mang Nilo para namang nangatog ang 2 tuhod ng Ginoo kung kaya hindi na siya tumutol. O siya, sige na, sige na. Ikaw naman may rasol. Oo, sa'yo na siya nagmana, sa'yo na. Kahit hindi naman. Pinagtuunan na lang ng pansin ng lalaki ang kanyang anak. O sige anak, kumain ka ng marami ha. Para mamaya kapag nagtanong ang iyong guro, may lakas ka para sumagot. Alam kong magpapasikat ka na naman eh. Napakamot na lang ng ulo ang paslit. Parang nahihiya sa sinabi ng kanyang tatay. Si tatay talaga Hindi naman ako nagpapasikat eh. Matalino lang talaga ako, kagaya nyo. Ayan ha, narinig mo naman mahal. Sa anak mo na mismo nang galing. Ay sos, kayabang. Kayo talagang mag-ama. Magkaugali nga kayong dalawa. Di, inamin mo na rin natalo ka. Tumiim ang anyo ni Aling Mirasol kung kaya natahimik sa pagtawa si Mang Nilo. Sige, isa pang hirit mo, Nilo. Mauupakan na talaga kita. Napalagok ng sariling laway ang Ginoo kung kaya pinagtuunan na lang niya ng pansin ang kinakain. Sige na. Dalihan nyo ng pagkain para makaalis na kayo. Anong oras na Nako, ang babagal niyong kumilos. Hinawakan ni Melvin ang bilugang tiyan ng ina. Buntis ang nanay niya. Yun ang magiging nakakabatang kapatid niya. Marahan niyang hinimasyon at hinalik-halikan. Nanay naman, huwag naman po kayong mainit ang ulo. Baka maapektuhan po ang kapatid ko eh. Hay nako,
Kasi naman kayo eh. O hayan, Nay. Umiinit na naman po ang ulo nyo. Relax lang po, Nay. Pakinggan ko nga po ang tiyan nyo, Nay. Ano kayang ginagawa ng baby mo sa loob, no? Maiging pinakinggan ng bata ang tiyan ng ina. Tuwang-tuwa siya dahil sa bawat paghilab ng tiyan ni Aling Mirasol, ang pag-aasam ng paslit na maalagaan ng mabuti ang nakababata niyang kapatid. Pagluwal nito, Kapag babae po tong kapatid ko, walang aaway sa kanya dahil palagi ko po siyang ipagtatanggol. Gagawin ko siyang prinsesa ko at ako ang kanyang hari. Uupakan ko kung sino man ang mga away sa kanya. Ganyan nga anak, dapat walang magtangkang away ng kapatid mo. Ikaw ang magiging tagapagtanggol niya. Ayan ang anak ko, matapang. Opo naman, Tay. Nay, kapag may nang away po sa inyo, sabihin niyo po agad sa akin ha, para maresbakan po namin ni Tatay. inalagotok pa ng bata ang daliri. Mukhang handang-handa na talaga siyang kung sakali mang may mang-api sa kanyang ina at sa kanyang magiging kapatid. Hay nako, ako nga'y tigil-tigilan yung dalawa. Sige na, mag-almusal na kayo. Anong oras na oh? Ang babagal niyo talaga. Kumain na nga sina Melvin at Mang Nilo. Pagkatapos kumain, ay agad nagbihis ang mag-ama at sabay nang lumabas ng bahay. Paalam po, Nay. Ingat ka po rito sa bahay ha. Huwag ka po magbubuhat ng mga mabibigat na bagay at baka mapano po kayo ng baby. Okay po? O siya, sige na anak. Ang sweet naman ng anak ko. Huwag kang mag-alala ha. Mag-iingat ako palagi. O sige na mahal, paalam na. Ingat kayo ni baby ha. Kumaway na si Aling Mirasol sa mag-ama niya. Ilang sandali pa ay naglakad na silang mag-ama. Nagpaalam na si Melvin kay Mang Nilo. Nang makarating siya sa eskwelahan, mabilis siyang pumasok sa silid-aralan at umupo sa kanyang upuan. Medyo maaga pa, wala pa ang bago nilang guro. Si Ginang Luisa kasi, ang dati nilang guro, ay matanda na at may sakit na rin, kaya nagretiro na ito. Lahat ng kanyang mga kaklase ay tahimik lang na naghihintay sa kanilang bagong guro. Ilang sandali pa ay may pumasok na magandang binibini sa kanilang silid-aralan. Humahangang tinignan ni Melvin ang bagong pasok. Maganda siya at mukha pang mabait. Nakangiti ang bagong guro sa kanila. Magandang umaga mga bata. Kumusta kayong lahat? Masiglang sumagot ang mga bata sa kanilang bagong guro. Bago ako magsimulang magturo sa inyo, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Binibining Lourdes. Ako ang bago niyong guro dito sa grade 5 Mabini. Ikinagagalak ko kayong makilalang lahat. Magandang umaga rin po sa inyo, Binibining Lourdes. Ang ganda niyo po at ang bait pa. Nako, binola mo kaagad ako sa unang araw ng klase natin ha. Teka, anong pangalan mo? Ako po si Melvin. Ako po ang class president dito sa grade 5 Mabini. Wow! Ang galing mo naman. Aasahan kita rito sa loob ng silid-aralan natin. Tutulungan mo ako, hindi ba? Oo naman po, Binibining Lourdes. Sabihin niyo lang po ang kailangan niyo at gagawin ko po kagad. Ang bait-bait mo namang bata ka. Gusto ko mga katulad mo, Melvin. Tumingin si Binibining Lourdes sa mga estudyante na may ngiti sa mga labi. Hindi siya makikitaan ng sama ng ugali. Nagsalita siya para sabihin sa klase na magpakilala sila isa-isa sa harapan. Tumalima naman ang mga estudyante at isa-isa ngang nagpakilala. Pagkatapos ng pagpapakilala ay nagsimula ng magturo si Binibining Lourdes. Kalmado siya kung paano magturo, kaya lahat sila ay nakikinig dito na walang ingay. Maging si Melvin ay parang nahihipnotismo sa ganda at sa pagiging mabait ni Binibining Lourdes. Magaling mga bata. Natapos na rin natin ang leksyon ngayong umaga. Iligpit niyo lang inyong mga gamit at pwede na kayong mananghalian. Salamat po, Binibining Lourdes. Uuwi ka ba sa inyo, Melvin? Hindi po. May baon po ako. Ah, sige, mabuti naman. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Opo, ma'am. Ano po yun? Marami bang
buntis dito sa bayan nyo? Ha? Buntis po? Bakit niyo naman po naitanong? Nagtataka si Melvin sa biglang naging tanong ni Binibining Lourdes sa kanya. Inosente naman ang mukha niya at mukhang kuryoso lang sa dami ng buntis sa kanilang lugar. Mahinang tumawa si Binibining Lourdes na tila ba nahihiya sa naging tanong niya. Pasensya na po kung nagtanong po ako. Kasi po... Ayos lang yun, ano ka ba? Nagtatanong ako kasi bala ko sanang mamigay ng mga pangangailangan ng nanay na buntis. Alam ko mahirap ang buhay ngayon, kaya gusto ko makatulong kahit papano. Ang bait niyo po talaga, ma'am. Huwag po kayo mag-alala at tutulungan ko po kayo sa layo ninyo. Sasabihan ko po mga kapitbahay ko tungkol sa gagawin mong pamimigay ng mga kakailanganin nila. Naku, wag na, Melvin. Nakakahiya naman sa'yo. Baka marami pang gagawin sa bahay niyo Makakadagdag pa ako ng gawain mo. Wala ho yun, ma'am. Wala naman po akong ginagawa sa bahay Bilib talaga ako sa kasipagan mo. O sige na nga. Sabihin mo sa mga kapitbahay mong buntis na sa Sabado ay mamimigay ako ng mga kailangan nila. At kung suswertehin, sa susunod na buwan ay libreng gatas naman ang ipamimigay ko. Pagpalain po sana kayo, Binibining Lourdes. Tamang-tama at mabibigyan si nanay para sa kapatid ko. Bakit? Buntis din ba ang nanay mo? Opo, excited na nga po ako maging kuya Alam kong magiging isa kang mabuting kuya, Melvin. Ninitian ni Melvin si Binibining Lourdes. Magaan talaga ang loob niya para sa kanyang bagong guro. Kaya mas gaganahan pa siya sa pag-aaral dahil idolo niya ang bagong guro. Maganda, mabait, at matulungin si Binibining Lourdes. Kinahaponan, pagkatapos nilang maglinis ay nagpaalam na sila kay Binibining Lourdes para umuwi na. Bago makalabas si Melvin sa kanyang silid-aralan, ay tinawag siya ni Binibining Lourdes. Melvin, halika muna at may ibibigay ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Heto, chocolate para sa'yo. Talaga po? Akin na po ito. Oo naman, sa'yo na yan. Nakikita ko ang pagiging masipag mo, kaya kailangan mong mabigyan ng reward. Maraming salamat po, Binibining Lourdes. Walang anuman. O sige na, umuwi ka na at baka gabihin ka pa sa daan. Nagpaalam na nga si Melvin sa kanyang guro na may saya sa kanyang puso. Pag-uwi sa bahay ay agad niyang binuksan ang tsokolate at tinikman yon. Nakita niya ang ina na nagsasaing ng kanin, kaya tinawag niya ang ginang para ipatikim ang tsokolating ibinigay sa kanya ni Binibining Lourdes. Alam niyo po, Nay, ang bait-bait po talaga ng bago kong guro, si Binibining Lourdes po. Maganda na nga po siya, mabait pa. Mukha nga mabait ang bago niyong guro. Pero alam mo ba, ang madalas sabihin ng Lolo Merio mo sa amin ng tatay mo? Ano po na yung sabi ni Lolo? Ang taong sobrang bait daw ay may kasamaang tinatago. Kaya mag-iingat ka pa rin sa bago mong guro, Melvin. Napakamot na lamang sa likuran ng ulo ang bata. Si nanay naman naniniwala kagad sa sinabi ni Lolo. Alam niyo po ba na yung sabi nga po ng bago kong guro, mamimigay daw po siya sa mga buntis na mga kakailanganin nila. At ang sabi pa po niya, sa susunod daw po na buwan, gatas po ang ipamimigay niya. O siya, sige na. Sabihan na natin na mabait talaga ang bago mong guro. Pero anak, sinasabihan lang kita na mag-ingat ka pa rin. May pag-aalangan man sa sinabi ng kanyang ina, ipinagkibit balikat na lamang yun ni Melvin. Dumating naman si Mang Nilo sa kanilang bahay. Hinalikan ni Aling Mirasol sa pisngi ang asawa. Tumayo naman si Melvin para magmano sa ama. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Narinig ko pinag-usapan niyo, mahal, tungkol sa bagong guro ng anak natin. Aba, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Meron talagang sobrang bait na tao. Tsaka, masamang mangusga. Mahal, sinabi ko lang naman yung sinabi dati sa akin ni Ama. Alam mo naman sa panahon ngayon, hindi ba? Bait-baitan, pero may hidden agenda pala. Nay, kapag talaga nakita at nakilala mo si Binibining Lourdes, hindi niyo po masasabi ang mga bagay na yan.
Totoo po ang pagiging mabait niya. Maging sa amin po, sobrang bait niya po talaga. Oo na, sige na, talo na ako. Ang bilis niyo naman akong pagtulungan. Ay, si nanay tayo, nagsiselos. Huwag ka mag-alala, Nay, dahil ikaw ang pinakamaganda at pinakamamahal namin ni tatay. Hindi ba, tay? Aba, oo naman. Mahal na mahal natin ang nanay mo at ang kapatid mo. Ay, bumawi talaga kayo. Hay nako, mag-ama nga kayong dalawa. Pag-untugin ko kayo eh. Parehong malakas na tumawa sina Melvin at Mang Nido at niyakap si Aling Mirasol. Kinagabihan ay sabay-sabay na nga silang kumain at ilang sandali pa ay naghanda na silang matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Melvin dahil nakaramdam siya ng uhaw. Pupungas-pungas siyang nagpunta sa kanilang kusina at uminom ng tubig. Pabalik na si Melvin sa kanyang kwarto nang makarinig ng maihinang tunog mula sa itaas ng kanilang bahay. Nakaramdam ng kakaibang puwersa si Melvin. Isa siyang batang albularyo, kaya alam niyang may masamang nilalang na nasa paligid lang nila. Dahan-dahan at walang ingay na nagpunta si Melvin sa kanyang silid para kumuha ng pangontra laban sa mga kakaibang nilalang. Mabilis ang kilos na kinuha ni Melvin ang insenso. Inilagay niya yon sa aserong gawa sa plato. Nilagyan niya rin yon ng tawas at saka sinindihan. Nagpunta siya sa silid ng mga magulang at binuksan ang pinto. Pumasok siya sa loob ng silid ng kanyang ina at ama. Inilagay niya sa ilalim ng kama ng mga ito ang insenso bago lumabas ng bahay. Hawak ni Melvin ang asin at bawang. Umikot siya malapit sa silid ng mga magulang. Nagulat si Melvin nang makita ang nakakatakot na itsura ng tiktik. Mahaba at matutulis ang mga kuko nito. Pulang-pula ang mga mata nito at laging nanlilisik. Malalaki ang tenga at nakabaluktot ang katawan. At kitang-kita ang malaki niyang pakpak at mahabang dila. Matapang na tiningala ni Melvin ang tiktik. Narinig niya ang boses ng aswang. Biglang tingin ang bata sa halimaw ng dilim. Hoy! Anong ginagawa mo dyan ha? Pangit na aswang ka! Etong sayo! Malakas na isinaboy ni Melvin ang dalang asin at bawang sa mukha ng tiktik. Mabilis itong nakalipad, kaya ang paa nito ang naabot ng asin at bawang. Malakas na napahiyaw ang tiktik. Tinignan na lamang ni Melvin ang papalayong nakakatakot na nilalang. Nawala ito sa kadiliman. Malakas na napapuntong hininga si Melvin. Naku po, Diyos ko. Mukhang may tiktik na dito sa bayan namin. Kailangan kong bantayang mabuti si nanay at ang iba pang mga buntis sa lugar namin. Nanganganib sila. Bumalik si Melvin sa loob ng kanilang bahay. Siguradong napinsala niya ang tiktik, kaya hindi na yun babalik pa sa bahay nila. Nakatulog siya habang iniisip ang mga gagawing hakbang para mapigilan ang paghahasik ng kasamaan ng tiktik. Kinabukasan ay maagang nagising si Melvin. Tinulungan niya ang nanay niya sa paghahanda ng pagkain. Anak, pumasok ka ba sa silid namin kagabi? Nakita ko ang lagayan ng insenso sa ilalim ng kama namin. Opo, Nay. May nakita po kasi akong tiktik kagabi. Ikaw po ang target ng aswang. Mabuti na lang po at nagising ako, Nay. Kung hindi, baka naging biktima na po kayo ng tiktik na yon. Aba, sigurado ka ba anak? Nagbalik na naman ang tiktik? Gumawa ka ng anting-anting para proteksyonan ng nanay mo anak. Kailangan maging alerto tayo sa lahat ng pagkakataon. Marami nang nabiktima ang tiktik noon dito sa ating baryo. Napalayas na ni tatay ang mga tiktik noon. Bakit muli na naman silang nagbalik? Hindi ko rin po alam, Tay eh. Pero wag po kayong mag-alala. At gagawan ko po ng panangga si nanay laban sa tiktik na yon. Ang bait-bait naman talaga ng anak ko. O siya, kumain na kayo at baka mahuli pa kayo sa trabaho at sa eskwela. Nay, ayos lang po ba kayo rito? Kasi po, nag-aalala po ako sa inyo eh. Anak, umaga naman ngayon eh. Hindi lumalabas ang tiktik sa umaga. Kaya ayos lang ako dito. Huwag mo kong alalahanin. Sige ho, Nay. Uuwi kagad ako na maaga at hindi po ako magpapagabi para mabantayan ko po kayo.
Ay nako, napakabait talaga ng anak ko. O sige na, bilisan mo na dyan at malilate na kayo. Katulad ng araw-araw nilang ginagawa, ay sabay na pumasok sina Melvin at ang ama niyang si Mang Nilo, habang si Aling Mirasol naman ay mag-isa sa bahay at nag-aasikaso. Pagdating sa eskwelahan, ay agad na pumasok si Melvin sa silid-aralan at umupo sa kanyang upuan. Kumunot ang noo niya nang hindi makita si Binibining Lourdes. Nagtanong siya sa mga kaklase niya kung dumating na ang kanilang guro, ngunit hindi pa raw. Ngayon lang nahuli ng pasok si Binibining Lourdes. Araw-araw naman ay maagang pumapasok ang kanilang guro. Mas nauuna pa nga sa kanila. Naghintay si Melvin na dumating si Binibining Lourdes. Kaya nang makita niyang papasok na ang guro nila sa silid-aralan, ay agad siyang tumayo at nilapitan to. Nakita ni Melvin na paika-ika itong naglalakad. Binibining Lourdes, magandang umaga po sa inyo. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Melvin. Ano po nangyari sa inyo? Bakit may sugat ka po sa paa? Ito ba? Natapunan kasi ako ng mainit na tubig kagabi. Kaya nagkasugat ako sa paa. Nako, ma'am. Sa susunod po, mag-iingat po kayo. Salamat, Melvin. Magpapahinga muna ako. Magbibigay lang ako ng gawain sa inyo ngayon para sagutan nyo. Sige po, ma'am. Mabuti po yon. Buong maghapon na nagpahinga si Binibining Lourdes, habang si Melvin naman ay kinumusta ang guro. Nang pauwi na sila, ay tinawag siyang muli ng guro. Lumapit siya roon. Halata sa muka ni Binibining Lourdes na may iniinda siyang sakit. Dahil sa bawat galaw niya, ay napapaigik siya sa kirot. Hindi na lang yon binigyan ng pansin ng batang paslit. Melvin, nasabihan mo na ba mga kapitbahay mong buntis tungkol sa tulong na ibibigay ko? Ay nako, ma'am. Nakalimutan ko po eh. Pero mamaya po, huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko po sa kanila. Kaya lang sana po maging maayos na po kayo sa Sabado. Mukhang grabe po yung pinsalan na tamo nyo, ma'am. Sa po ni Binibining Lourdes ang sugat na iniinda niya. Huwag mo akong alalahanin. Maghihilom naman tong sugat ko Mabuti naman po, ma'am. Sige po, hindi na po ako magtatagal at baka gumabi na. Magpapaalam na po ako. Wala pa namang kasama si nanay sa bahay. O sige, mag-iingat ka, Melvin. Lakad at takbo ang ginawa ni Melvin para makarating kagad sa bahay nila. Hindi pa naman gabi, kaya lang ay gagawan niya ng anting-anting ang inang nagdadalang tao para maprotektahan sa mga elemento at iba pang masasamang nilalang, katulad na lamang ng tiktik. Pagdating sa bahay, ay kumuha ng insenso si Melvin at nagpausok sa loob ng kanilang bahay, lalo na sa loob ng silid ng mga magulang niya. Kumuha siya ng uling, bawang, posporo at insenso. Dinasalan yun ni Melvin at binalot sa itim na tela. Pinahiran niya yon ng langis ng nyog. Gumawa siya ng kwintas at inilagay niya ang nagawang anting-anting bilang pendant ng kwintas para ibigay sa kanyang inang, si Aling Mirasol. Nay, hali po kayo rito. Ano yun, anak? May kailangan ka ba? Ipinakita niya sa ginang ang ginawang kwintas na may anting-anting. Ngumiti si Melvin. Napakahusay talaga niyang antingero, hindi lang sa pagiging albularyo. Heto po, Nay. Ginawan ko po kayo ng anting-anting. Huwag niyo po itong iwawala Proteksyon niyo po yan laban po sa mga masasamang nilalang. Lalo na po kapag sasapit ang gabi. Halata sa itsura ng ginang ang tuwa nang ikwintas na sa ina ang anting-anting na yon. Ikaw talaga, anak. Kuhang-kuha mo talaga ang galing ni tatay sa pagiging albularyo. Ang bata-bata mo pa. Pero hito, at ikaw ang pumoprotekta sa amin ng kapatid mo. Ikinararangal kita palagi, anak. Bilib na bilib ako sa'yo. Huwag na huwag kang magbabago paglaki mo, ha? At huwag na huwag lalaki ang iyong ulo. Nay, ako ang binigyan po ng talento ng Diyos at gagamitin ko po ito para sa kabutihan, para protektahan ko po kayo at ang mga nangangailangan. Hindi po ako magbabago, Nay. Basta para po sa kabutihan.
Gagawin ko po ang lahat. Niyakap ni Aling Mirasol si Melvin at hinalikan sa ulo. Damang-dama niya ang pagmamahal ng kanyang ina. Ang swerte ko talaga sa iyo, anak. Sana nga at hindi ka magbago at maging matulungin ka habang panahon. Nanay naman paulit-ulit na lang po. Opo naman, Nay. Pangako ko po yun. Texman. Natutuwa talaga ako sa iyo, anak. Kasi ganyan ka na tapos ang pogi-pogi mo pa. Para namang nangamatis ang magkabila ang pisngi ni Melvin sa papuring natanggap niya sa kanyang ina. Ilang sandali pa ay dumating na ang tatay ni Melvin na si Mang Nilo. Nagmano siya sa kanyang ama. Nagpaalam muna si Melvin sa kanyang mga magulang. Napupuntahan niya ang mga kapitbahay para sabihin ang pinapasabi ng guro na magbibigay ito ng tulong. Habang ang kanyang mga magulang naman ay hinayaan niya munang maglabing-labing. Nasabi na nga ni Melvin ang pakiusap ni Binibining Lourdes. Masaya siyang makatulong, lalo na at isang mabuting tao si Binibining Lourdes. Pagbalik ni Melvin sa kanilang bahay ay tamang-tama naman at naghahanda na si Aling Mirasol ng pagkain nilang mag-anak. Nay, tutulungan kita bukas sa paglilinis itong bahay. Baka kasi bumisita si Binibining Lourdes dito eh. Nakakahiya naman kung marumi po itong bahay natin. Ay salamat naman. Mabuti pa nga anak. At tulungan mo ako sa paglilinis ng bahay bukas. Para naman hindi tayo pasukin ng peste lalong-lalo na mga lamok. Nakakaalarma na kasi ang nababalitaan kung nagkakadengge ang mga bata. Marami ang nangamamatay. Opo, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Ako pong bahala. Hindi lang po tik-tik ang pupuksain ko. Maski po mga lamok na yan. Sa pamamagitan po ng tambong ito. Bitbit niya ang tambo na pangwalis at ang tingting upang maging malinis ang kanilang tahanan. Hindi naman maialis ni Mang Nilo ang ngiti nito sa anak. Talaga nga naman binata na ang anak natin, Mirasol. Manang-mana sa akin sa kasipagan at pagiging mabait. Kulang na lang maging habulin to ng chicks eh. Hay nako, manang ang anak mo sa'yo. Manang-mana sa pagiging mayabang. Saka, huwag mo ngang itulad sa'yo ang anak mo na babaero nung kabataan mo pa. Nay naman, hindi po ako mayabang no? At lalong hindi po ako babaero. Magiging loyal po ako sa isang babae. Pero lang naman yun, anak. Saka tama yun ha. Huwag mong tularan ng ama mong mahilig sa babae. O sige na, kumain ka na muna anak. Pero Nay, sa'yo naman nahulog si tatay, di ba? Ay! Oo anak, nahulog sa imbornal. Aray ko po! Malakas na dinagukan ni Aling Mirasol si Mang Nilo sa ulo. Isa pang banat mo, Nilo. Sige, isa pa. Ikaw naman, Mirasol, kahit kailan hindi ka mabiro. Masayang pinagsaluhan ng mag-anak ang kanilang hapunan. Pagkatapos kumain, ay siniguro muna ni Melvin na hindi na makakalapit ang tiktik sa kanyang nanay. Araw ng Sabado, pinuntahan ni Melvin si Binibining Lourdes para tulungan ito sa pagbibitbit ng mga ipamimigay nitong diaper para sa mga buntis. Yun ang napili niyang ibigay. Dinagdagan pa nito ang mga pinamili para sa may mga sanggol na anak. Binibining Lourdes, talagang magiging masaya ang mga tao sa amin dahil sa regalo niyong dala para sa kanila. Masaya akong makatulong, Melvin. Wala naman akong gagawin sa pera ko eh. Mas mabuting itulong ko na lang para marami ang makinabang, hindi ba? Binibining Lourdes, handa na po ba kayo? Tayo na po at alam ko pong excited na mga tao sa amin sa regalong handog nyo. Oo, Melvin, tara na. Napuno na nga ng mga regalo ang sasakyan natin eh. Mabuti tinulungan mo akong magbitbit kanina. Tara na, magsimula na tayo ng pamimigay. Pagdating nila sa baryo Gumubat, sinalubong sila ng mainit na pagbati ng mga tao. Naroon din sina Mang Nilo at Aling Mirasol, ang mga magulang ni Melvin na agad tumulong sa pag-aayos ng mga diaper para sa pamamahagi. Inilagay nila ito sa harap ng maayos na pila sa may kalakihang mesa. Binibining Lourdes, napakalaking tulong po nito sa amin. Maraming salamat po at itong baryo namin ang napili niyong bigyan. Wala pong anuman, Mang Nilo. Masaya po ako makatulong. Lalo na po sa mga pamilya rito.
Ang makita mga ngiti nyo ay sapat na po sa akin. Nagpapasalamat din po kay Melvin at siya po naging daan para maisakatuparan ng layunin kong ito. Talagang mabait po ang bata na yan na anak namin. Gusto rin makatulong po sa ibang tao. Maswerte ho kayo sa anak nyo, Mang Nilo, Aling Mirasol. Ngumiti si Mang Nilo sa sinabi ni Binibining Lourdes. Ilang sandali pa ay sinimulan na rin nilang ipamigay ang mga diaper sa mga magulang. Tuwang-tuwa ang mga ina at magulang sa natanggap nilang libreng diaper para sa kanilang mga anak. Karamihan ay nagpapasalamat at ang ilan ay hindi mapigilang ikwento ang kanilang hirap bilang mga magulang. Binibining Lourdes, malaking tulong po talaga ito sa amin. Sa hirap po ng buhay ngayon, madalas po hindi na nabibili ng ilan dito ang mga kailangan para sa anak nila. Naiintindihan ko po kayo, Aling Mirasol. Kaya nga po, gusto ko magbigay ng kahit konting ginhawa sa mga nanay. Huwag po kayo mag-alala. Babalik po ako sa susunod na linggo para naman mamigay ng libreng gatas para sa mga bata. Talaga po? Nako, malaking tulong po yun sa amin. Maraming salamat po talaga, Binibining Lourdes. Pagpalain po kayo ng Diyos. Naku, wala po yun. Masaya po ako makatulong. Matapos ang ilang oras na pamimigay, halos maubos na ang lahat ng dala nilang diaper. Ang mga tao sa baryo Gumubat ay napuno ng saya at pasasalamat. Hindi mapigilang magbigay ng palakpakan ng lahat para kay Binibining Lourdes at sa mga tumulong dito. Binibining Lourdes, talaga pong napasaya niyo po ang buong baryo. Napakabuti po ng inyong puso. Pagpalain po kayo ng may kapal. Salamat, Melvin. Ngunit hindi ko magagawa ito na mag-isa. Malaking pasasalamat din sa inyong lahat na tumulong. Basta po para sa ikabubuti po ng aming baryo, handa po akong laging tumulong. Pagkatapos ng pamimigay, nagpasalamat si Binibining Lourdes sa mga residente ng baryo dahil sa mainit na pagtanggap ng mga yon sa guro. Ang pangakong pagbabalik ni Binibining Lourdes ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tao roon. Maraming salamat po ulit sa inyo, Binibining Lourdes. Napakalaking tulong po talaga nitong libreng diaper sa mga nanay na walang halos pambili ng diaper. Naku, Aling Mirasol, wala po yun. Kanina pa po kayo nagpapasalamat. Uli po ay walang anuman. Masaya po akong makatulong, lalo na po sa mga pamilya dito sa baryo. Pagkatapos mamigay ng mga diaper, nagtipon-tipon ang mga tao upang personal na magpasalamat kay Binibining Lourdes. Ang bawat magulang na nakatanggap ay may ngiti sa labi habang hawak ang mga diaper na kanilang natanggap. Napakabuti po niyo talaga, Binibining Lourdes. Hindi po lahat ay kayang magbigay ng ganito kalaking tulong sa mga nangangailangan. Salamat po, Mang Nilo. Pero naniniwala po ako na ang biyaya na ibinabahagi ay mas lalong dumadami kapag inilalaan para sa kapwa. Ang saya sa mga ngiti nyo ang nagsisilbing gantimpala po sa akin. Maya-maya pa ay muling lumapit si Aling Mirasol kay Binibining Lourdes upang ipahatid ang pasasalamat ng ibang residente. Binibining Lourdes, gusto po kasing ipahatid ng isang ina na pipi at bingi ang kanyang pasasalamat sa malasakit nyo sa baryo namin. Kung hindi raw po dahil sa inyo, ay hindi sana magkakaroon ng ganitong klaseng tulong ang mga residente dito. Naku, Aling Mirasol, masaya po ako naging bahagi ng araw nyo. Alam ko pong hindi biro ang pagpapalaki ng mga bata. Kaya naman, gusto ko kayong tulungan kahit papano. Ano pa po ba kayong ibang plano, Binibining Lourdes? Ang laki po nang naitulong ng libreng diaper sa bawat pamilya sa aming baryo. Opo, Mang Nilo. Sa susunod po na linggo, babalik po ako rito para mamigay naman ng libreng gatas para sa mga bata. Gusto ko masigurong natutugunan ng ilan sa mga pangunahing pangangailangan ng mga pamilya rito. Agad na naging masaya ang mga tao nang marinig ang balitang yon. Ang mga magulang ay halos hindi mapigilang magpalakpakan bilang pagpapakita ng kanilang kasiyahan at pasasalamat. Talaga po, babalik po kayo. Nako, napakalaking tulong po nun para sa amin, lalo na po sa kalusugan ng mga bata. Opo, babalik po ko. Gusto ko pong ipagpatuloy ang pagtulong hanggat kaya ko. Muling nagpasalamat ang mga tao kay Binibining Lourdes
Ang kanilang mga ngiti at kasiyahan ay nagsilbing inspirasyon sa gurong yun na ipagpatuloy ang layunin na makatulong sa taga-baryo Gumubat. Si Melvin naman, na tahimik na nakikinig, ay nagbigay din ng pasasalamat sa butihing guro. Binibining Lourdes, talagang napakabuti po ng puso nyo. At ako naman po ay masaya rin na kahit papaano po ay nakatulong po ko sa inyo kahit sa maliit na paraan lang. Salamat Melvin, napakalaking tulong ng presensya mo. Hindi ko magagawa to na mag-isa. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam na si Binibining Lourdes sa mga residente ng baryo Gumubat. Ngumiti muna siya bago umalis. Muli siyang nagbigay ng mensahe sa mga tao. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap at pasasalamat. Magkikita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Sana po makatulong pa po ako sa inyo, lalo na sa mga buntis at sanggol. Panay ang pasasalamat ng mga tao kay Binibining Lourdes hanggang sa makaalis na ito. Habang papalayo ang sinasakyan ni Binibining Lourdes, nanatiling masaya ang baryo Gumubat. Ang simpleng pagtulong ng guro ay nagdulot ng malaking pagbabago sa araw ng mga tao roon. Para sa kanila, si Binibining Lourdes ay hindi lang isang guro, kundi isang bayani na may malasakit sa kapwa. Binibining Lourdes, tapos na po ang pamimigay ng mga diaper. Halip po muna kayo sa bahay namin para makapagpahinga. Ipaghahanda ko po kayo ng merienda. Naku, salamat Melvin. Tama ka, napagod nga rin ako. O sige, sasama muna ako saglit sa inyo. Gusto ko rin makita ang bahay nyo. Masayang inanyayahan ni Melvin si Binibining Lourdes sa kanilang bahay. Nang makarating sila, agad na binuksan ni Melvin ang pinto at inalok ang kanyang guro na pumasok. Pasok po kayo Binibining Lourdes. Pasensya na po kayo sa bahay namin ha. Nako, wala kang dapat ipagpasensya. Ang linis nga ng bahay nyo Pagpasok ni Binibining Lourdes sa bahay ni na Melvin, ay biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Naamoy niya ang insenso na nakasindi malapit sa altar sa loob ng bahay. Napahawak siya sa dibdib at tila biglang nanghina ang kanyang katawan. Melvin, pasensya na ha. Pero hindi ko kaya magtagal dito. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko Ayos lang po ba kayo, ma'am? Oo. Bigla lang talagang sumama ang pakiramdam ko. Kaya, uuwi na lang ako. Biglang nag-alala si Melvin sa sinabi ng kanyang guro. Agad niyang tinulungan si Binibining Lourdes na makalabas ng bahay. Naku, Binibining Lourdes. Sabihan niyo po kung ano po nararamdaman niyo. Baka napagod ka po kanina. Medyo mainit pa naman po ang araw. Siguro nga, Melvin. Pasensya ka na talaga. At kailangan ko nang umalis. At hindi na ako magtatagal dito sa inyo. Wala po yun. Samahan ko na lang po kayo papunta sa inyo. At baka may mangyari pa po sa inyo sa daan Salamat, Melvin. Pasensya na. At hindi ko matutuloy ang pagbisita sa bahay niyo ha. Napakabuti mong bata. At nagpapasalamat ako sa iyong pangunawa. Tinulungan ni Melvin si Binibining Lourdes na makarating sa tinutuluyan niya. Habang nasa sasakyan, ay tahimik lang si Melvin ngunit halatang nag-aalala siya. Nang lumaon, nagsalita siya upang tanungin ang guro. Binibining Lourdes, may iba pa po ba kayong nararamdaman? Ano po bang may tutulong ko para mabilis po ang inyong paggaling? Wala naman, Melvin. Medyo nahihilo lang talaga ako. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ito seryosong sakit. Kailangan ko lang siguro talaga magpahinga. Nang makarating sila sa bahay ni Binibining Lourdes, ay agad na nagpasalamat ang Binibining guro kay Melvin. Salamat sa pagsama mo sa akin, Melvin ha. Napakabait mong bata. Huwag mong hayaang magbago ang ugali mong yan. Wala pong anuman, Binibining Lourdes. Pasensya na rin po kayo ulit sa nangyari. Mukhang napabayaan kita kanina sa baryo namin. Sa susunod po, ay sisiguraduhin kong magiging maayos na ang lahat. Hindi mo kailangan mag-alala, Melvin. Wala kang kasalanan. Ang mahalaga ay ligtas tayo pareho. Huwag ka mag-alala, nahilo lang talaga ako. Salamat ulit ha. At mag-iingat ka pa uwi. Nagpaalam na si Melvin at umuwi na may natutunan sa nangyari. Alam niyang kailangan niyang maging alerto lagi, lalo na at malaki ang naitulong ni Binibining Lourdes sa kanilang baryo. Sa kabila ng nangyari,
nanatili ang respeto at pasasalamat niya kay Binibining Lourdes na isang halimbawa ng taong may malasakit at may kabutihan para sa lahat. Pagdating niya sa bahay ay agad siyang sinalubong ng mga magulang. Anak, akala ko ay magpapahinga muna si Binibining Lourdes dito sa ating bahay. Aba, nakauwi na pala siya. Opo, Nay. Sumama po kasi ang pakiramdam niya kanina eh. Kaya po, nagpaalam na naaalis na. Sinamahan ko na lang po, hinatid ko po sa kanila. Baka napagod ng gusto kanina. Abay, mainit ang panahon. Mabuti naman at inihatid mo, anak. Hindi ko po pwedeng pabayaan si Binibining Lourdes, Tay. Ang laki po na naitulong niya sa baryo natin. Dapat lang natin siyang pangalagaan. Aba teka, maiba ko. Kumusta na nga pala ang tiktik, anak? Hindi na ba nagpaparamdam? Hindi na po, Tay. Takot lang niya sa mga anting-anting na gawa ko. Magaling, anak. O siya, magpahinga ka na rin muna. Sige po, Tay. Kinagabihan ay maagang natulog si Melvin, ngunit nagising siya sa isang malakas na sigaw. Agad siyang bumalikwas ng bangon. Kinuha niya ang mutya ng kidlat at isinuot yun. Kinuha niya rin ang punyal na gawa sa pilak at pumasok sa loob ng silid ng kanyang mga magulang. Nakita niyang mahimbing ang tulog ng kanyang mga magulang, kaya naman dahan-dahan siyang lumabas. Kinuha niya ang asin at lumabas ng kanilang bahay. Maingat ngunit mabilis ang kanyang bawat takbang. Muli ay narinig niya ang malakas na sigaw. Dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Mang Jose. Buntis pa naman din ang asawa ng may edad na lalaki. Sigurado kung tiktik kami kagagawan nun. Umaatake na naman sila. Nang makarating sa bahay ni Mang Jose, ay agad na tiningala ni Melvin ang bubong at bintana ng bahay ni Mang Jose. Ngunit hindi niya nakita ang tiktik. Sunod-sunod na katok ang ginawa niya. Mabuti na lang at mabilis siyang pinagbuksan ni Mang Jose. Mang Jose, ang asawa niyo po, bibiktimahin po ng tiktik. Agad siyang pinapasok ng Ginoo. Labi silang nagulat sa nakitang itsura ng asawa ni Mang Jose. Umaagos ang dugo sa hita papunta sa paa ng ginang. Sumigaw ang asawa ni Mang Jose ng tulong. Mabilis nilang pinuntahan ang komadrona, ngunit patay na ang sanggol na nasa sinapupunan ni Aling Maria. Nanlumo si Melvin. Nahuli siya para iligtas ang batang nasa sinapupunan ni Aling Maria. Kaya kinabukasan ay nagpatawag ng pagtitipon si Mang Nilo. Dahil sa nangyari, kailangan nilang maghanda para sa muling pag-atake ng tiktik. Mga kababaryo, kailangan na nating kumilos ngayon. Huwag na nating hayaang makapambiktima pa uli ang tiktik. Huwag tayong matakot. Kailangan nating lumaban. Tama po si Tatay. Kailangan natin labanan ng tiktik. Tuwing gabi ay kailangan nyo magsindi ng insenso. Mabisang paraan po yun para hindi po lumapit ang tiktik. Ang mga taga-baryo ay nagkaisa sa plano. Nagtulong-tulong silang maghanda para mahuli ang tiktik na aswang na kumakain ng sanggol sa sinapupunan ng mga ina. Ang bawat pamilya ay nagsindi ng insenso sa kanilang mga bahay tuwing gabi, kasabay ng taimtim na panalangin. Naglatag din ang kalalakihan ng mga bitag sa paligid ng baryo, mga matutulis na kawayan, lambat, at ibang mga kagamitan na maaaring makahuli sa halimaw. Kinagabihan, hindi natulog si Melvin. Inikot niya ang paligid ng baryo. Dala ang kanyang itak at lampara. Kasama niya ang amang si Mang Nilo. Nadala naman ang isang sibat na gawa sa matibay na kahoy. Tahimik ang paligid at ang tanging naririnig nila ay ang huni ng mga kuliglig. Ngunit kahit na anong pagbabantay nila, hindi nagpakita ang tiktik ng gabing yon. Mukhang nagtatago ang halimaw na yun, anak. Alam niyang handa tayo. Pero huwag tayo magpapakampante. Alam nating babalik siya kapag naging kampante tayo. Tama, Tay. Hindi tayo pwedeng tumigil. Hahanapin natin siya hanggang sa mapatay natin siya. Kailangan talaga siyang mamatay para hindi na siya makapanakit pa ng mga inosente. Tulong-tulong po tayo, Tay. At manalig po tayo sa Diyos. Alam ko na hindi niya tayo pababayaan. Kahit pagod, hindi tumigil si Melvin sa pagbabantay tuwing gabi. Sinabayan niya ang ama sa pag-iikot, habang ang iba pang kalalakihan ng baryo ay tumulong na din.
Sa kabila ng kanilang pagod, hindi sila tumigil. Samantala, si Aling Mirasol na 7 buwang buntis ay mas naging maingat sa bawat kilos niya. Hindi siya lumalabas ng bahay kapag gumagabi na at palaging may insensong nakasindi sa kanilang tahanan. Ang asawang si Mang Nilo ay laging nakabantay dito. Hawak palagi ang itak. Mahal, natatakot ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin malalagpasan ang banta ng tiktik. Baka isang gabi ay atakihin na lang ako. Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo at sa anak natin. Tsaka, hindi ba't ginawan ka ni Melvin ng anting-anting? Isuot mo lang yun palagi at walang mangyayari sa'yo. Natatakot din ako sa kaligtasan niya ni Melvin. Bata pa ang anak ko para makipaglaban sa isang halimaw. Pero proud ako sa kanya dahil nakakatulong siya sa ating baryo sa kabila ng kanyang murang edad. Manalangin tayo, mahal. Tinutulungan din naman tayo ng mga kalalakihan sa ating baryo. Hindi magtatagal at matatapos din ang lahat ng ito. Sana nga, mahal. Sana nga. Lumipas ang ilang araw na tahimik ang baryo gumubat. Walang ulat ng pag-atake ng tiktik ang natanggap ng baryo. Ngunit nararamdaman ng mga tao ang hindi maipaliwanag na presensya tuwing gabi. Isang gabi, habang nagbabantay sina Melvin at Mang Nilo sa gilid ng kagubatan, biglang naglaho ang katahimikan. May narinig silang kakaibang tunog, parang malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas ng mga punong kahoy. Ay! Narinig niyo po yun? Oo, Melvin. Nandito lang siya sa paligid. Kaya't mag-iingat ka. Biglang nagliwanag ang langit dahil sa apoy mula sa insenso na inilagay nila sa paligid. Napansin nila ang isang anino na mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng mga punong kahoy. Hinabol nila yon dahil sa paghabol nila ay napalayo sila sa mga insensong nilagay nila. Kaya naman, nagulat sila nang bigla na lamang may tumalon sa kanilang likuran. Agad na napansin ni Melvin ang halimaw, kaya sinigawan niya ang ama. Ay! Nasa likuran po natin ang tiktik! Takbo, anak! Malayo na tayo sa mga patibong na inilagay natin! Takbo! Yuko! O bahala sa kanya! Mabilis na kinuha ni Melvin ang asin at bawang sa maliit na bag na dala niya at isinaboy yun sa tiktik. Ngunit bago pa umabot ang isinaboy niya sa halimaw, ay tinamaan ng kuko nito ang kanyang ama. Ay! Ayos lang ako! Talunin mo siya, anak! Kinuha ni Melvin ang punyal sa tagiliran niya at malakas na inihagis sa tiktik. Natamaan ang braso nito, ngunit hindi napuruhan. Mabilis na lumipad ang tiktik at hindi na sila binalikan pa. Mabilis na tinulungan ni Melvin ang ama at inuwi sa bahay at saka ginamot. Kinabukasan, muling nagtipon ang mga taga-baryo. Pinag-usapan nila ang kanilang susunod na hakbang. Nagpasya silang magbantay ng mas maigpit at gumamit ng mga tradisyonal na orasyon para tuluyang mapalayas ang halimaw. Habang patuloy na nagkakaisa ang baryo, nananatili sa puso ng lahat ang takot at pangamba. Ngunit higit sa lahat, nandoon ang determinasyon nilang protektahan ang kanilang pamilya at bayan mula sa kamay ng kasamaan. Hindi man nila nahuli ngayon ang tiktik, ay sisiguraduhin nilang mauhuli nila yon sa ibang pagkakataon. Araw ng Lunes, katulad ng dating ginagawa ni Melvin, ay pumasok siya sa paaralan. Excited siya dahil makikita na naman niya si Binibining Lourdes. Magandang umaga, mga bata! Magiliw na binati ni Binibining Lourdes ang mga bata. Magiliw din namang sinagot ang guro ng mga bata. Tumayo si Melvin at nilapitan si Binibining Lourdes. Ma'am, maayos na po ba ang kalagayan niyo? Oo, Melvin. Nakapagpahinga ako ng maayos. Salamat nga pala sa'yo at hinatid mo ko papunta sa bahay. Walang anuman po, ma'am. Mag-iingat po kayo, lalo na po tuwing gabi. Maraming mga masasamang nilalang na pwedeng manakit po sa inyo. Maraming salamat sa paalala mo, Melvin. Huwag ka mag-alala at palagi ako mag-iingat. Kayo rin, ha? Mag-iingat kayo. Nakaramdam ng kakaiba si Melvin sa kakaibang tinig ni Binibining Lourdes.
Ngunit nang makita niyang ngumiti ang binibini, ay isiniwalang bahala na lamang niya ang kakaibang nararamdaman. Bumalik na si Melvin sa kanyang upuan. Tinignan niya ang masayahing mukha ni Binibining Lourdes at ang kabang biglang lumukob sa kanya kanina ay biglang nawala. Imagination ko lang yun. Hindi masamang tao si Binibining Lourdes. Mabait siya sa lahat. Ilang sandali pa ay nawala na sa isipan ni Melvin ang kabang nararamdaman para kay Binibining Lourdes. Sinabi ni Binibining Lourdes na may magaganap na meeting bukas kaya kailangang umattend ang mga magulang nila. Pagkatapos ng klase ay nagpalaro muna si Binibining Lourdes sa kanila at binigyan sila ng premyo. Masayang umuwi ang mga bata sa kani-kanilang mga bahay. Kinabukasan ay nagpunta na nga ang mga magulang sa paaralan para sa gaganaping meeting. Sinamahan ni Melvin ang inang si Aling Marisol at inalalayan ang ginang. Sumama rin ang kanyang ama na si Mang Nilo para maalalayan ang asawa. Magandang umaga po, mga mahal kong mga magulang. Masaya akong makita kayong lahat dito sa pagtitipon na ito. Ang ating meeting ay napakahalaga para sa ikabubuti ng mga anak nyo. Sa araw po na ito, nais ko pong pag-usapan ng nalalapit na Boy Scout at Girl Scout camping na gaganapin dito mismo sa ating paaralan. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Binibining Lourdes, dahil po sa inyong malasakit at maayos na pagtuturo sa aming mga anak. Natutuwa rin po kaming malaman ang tungkol sa camping na ito. Ano po ba ang magagawa namin para sa camping ng mga bata? Maraming salamat po, Aling Marisol. Ang camping po ay gaganapin dito sa ating paaralan sa darating po na Sabado at Linggo. Magtatagal ito ng 2 araw at 1 gabi. Ang mga bata po ay matutulog sa eskwelahan at nais naming ipaalam na maaari po kayong sumama upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng inyong mga anak. Ang layunin po ng camping na ito ay turuan ng mga bata ng disiplina, pagkakaisa at mga kasanayang makakatulong sa kanilang paglaki bilang responsable at mapagmalasakit na tao. Napakaganda po ng layunin ng camping na ito, Binibining Lourdes. Pero paano po mga pagkain at iba pang pangangailangan ng mga bata? Maganda pong tanong yan, Aling Marisol. Kanila po ng mga guro ang maghahanda ng sistema para po sa pagkain. Magdadala ang bawat bata ng kanilang paon para sa unang araw. Ngunit magkakaroon po tayo ng communal cooking kung saan magtutulungan ng mga bata at magulang sa pagluluto ng pagkain para sa lahat. Ang gagawin sa budget ng pagkain ay contribution na lamang po. Isasama na lang namin sa pangungulekta ng registration fee ng mga batang gustong sumali. Magkakaroon din po tayo ng schedule ng mga aktibidad. Kabilang na po ang team building games, basic survival skills, at iba pang kasiyahan na magtuturo ng aral sa mga bata. Pwede po bang malaman kung ano ang mga aktibidad na gagawin ng mga bata at ano po ang mga dapat nilang daling mga kagamitan? Opo, Aling Marisol. Mamamahagi po kami ng listahan ng mga kailangan dalhin. Tulad po ng mga sleeping bag, extra clothes, toiletries, at ilang personal na gamit. Siguraduhin lang po na hindi masyado mabigat po ang kanilang mga bitbit upang hindi po sila mahirapan. Ang iba pa pong detalye, tulad ng schedule ng mga aktibidad, ay ipapamahagi rin namin pagkatapos po ng meeting. Napakaganda naman po ng plano niyo, Binibining Lourdes. Handa po kami tumulong bilang mga magulang para maging matagumpay po ang school camp na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Malaking bagay po ito para sa amin. Maaari po ba kaming mag-organisa ng grupo ng mga magulang na tutulong po sa inyo sa paghahanda ng pagkain, pag-aayos ng venue, at pagsigurado po sa kaligtasan ng mga bata? Nako, ang ganda po ng idea nyo, Aling Marisol. Mas magiging magaan po ang lahat kung tayo magtutulungan. Bukod dito, magkakaroon din po tayo ng mga designated parents na magsisilbing tagapagbantay sa bawat grupo ng mga bata para masiguro natin ang kapayapaan at kaligtasan nila habang ginagawa ang mga iba't ibang aktibidad. Gusto ko po mag-volunteer sa pagluluto. Mahilig po ako magluto at sigurado kong magugustuhan ito ng mga bata. Ayos lang naman kahit pubuntis ako. Ako naman ay tutulong po sa pag-aayos ng venue. Marunong ako mag-set up ng mga tents at ibang kagamitan. At hindi ko hayaang mapagod ang asawa ko. Malakas na tumawa ang mga kasamang mga magulang nila Aling Marisol at Mang Nilo.
dahil sa sinabi ng Ginoo. Ilang sandali pa ay natahimik ang lahat nang magsalita si Binibining Lourdes. Maraming salamat po sa inyong suporta. Napakaswerte po ng mga bata dahil merong mga magulang na gaya nyo na handang maglaan ng oras at lakas para sa kanilang kaalaman. Kailangan din po siguro natin ng emergency plan para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Sino po ang maaaring manguna dito? Gusto ko po ang ideya niyong yan, Aling Marisol. Magdadala po kami ng first aid kit at magpapatawag din po tayo ng isang nurse mula sa Barangay Health Center upang tumulong po sa mga bata kung kinakailangan. Magkakaroon din po tayo ng orientation para sa mga bata at mga magulang tungkol sa mga safety protocols bago po magsimula ang camping. Napaka-organisado po ng plano niyo, Binibining Lourdes. Sigurado magiging masaya at makabuluhan po ito para po sa mga bata. Maraming salamat po, Mang Nilo. Ang tagumpay po ng camping na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa bilang ako na guro, magulang, at mga estudyante. Kung may mga question pa po kayo, bukas po ang aming pinto para makinig. Wala na po akong ibang masasabi kundi salamat po sa inyo, Binibining Lourdes. Talagang napakabuti po niyo sa aming mga anak. Maraming salamat din po sa inyo. Umaasa po ako magiging matagumpay ang camping na ito sa tulong ng lahat. O ano po, magkita-kita po tayo sa Sabado ng umaga para sa simula ng ating masayang karanasan para sa inyong mga anak. Salamat po, Binibining Lourdes. Kami po ay maghahanda na para sa darating na camping. Muli ay magandang umaga po sa inyong lahat at ingat po kayo sa pag-uwi. Maraming salamat po. Sa pagtatapos ng meeting, masaya at puno ng sigla ang mga magulang at guro dahil sa kanilang pagkakaisa. Naging daan ang kanilang pagtutulungan upang masigurong magiging matagumpay ang nalalapit na school camping. Isang karanasang tiyak na mag-iiwan ng magagandang alaala para sa kanilang mga anak. Kaya nang sumapit ang araw ng Sabado, ay naghanda ng mga gamit na dadalhin si Melvin. Narinig niya ang lahat ng usapan sa meeting dahil nandun lang siya at nakikinig. Pupunta ang kanyang ina sa camping kahit na ito ay buntis. Balak din ng kanyang mga magulang na doon matulog. Ngunit nag-alala siya para sa ina dahil baka umatake ang tiktik. Kaya naman, dinala ni Melvin ang mutya ng kidlat na pamana ng kanyang lolo. May masama kasi siyang kutob, kaya gusto niya yung mapaghandaan, lalo na at nandun nga ang buntis niyang nanay. Kaya bago sila umalis, ay kinausap niya muna si Aling Marisol. Tay, sigurado po ba kayo sa desisyon nyo? Baka kasi sumugod ang tiktik dun eh. Ayoko po mapahamak kayo. Anak, huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Ang camping mo ang dapat mong isipin ha. Minsan lang ito anak, kaya mag-enjoy ka lang, okay? Huwag ka mag-alala, anak, at nandun naman ako. Nakausap ko na rin ang ibang mga tanod sa baryo natin para magbantay sa eskwelahan at pumayag naman sila. Inaalala ko lang po kasi si nanay eh. Ayoko po may masamang mangyari sa kanya, lalo na po't buntis siya. Manalig ka lang sa Diyos, anak. Huwag kung ano-anong iniisip mo. Tsaka nandun naman tayo. Poprotektahan naman natin ang nanay mo, hindi ba? Sige na nga. Basta, kapag may kakaiba kayong naramdaman, Nay, tawagin niyo po kagad kami ni tatay ah. Oo anak, huwag ka mag-alala. Tatawagin kagad kita. Salamat po, Nay. Ilang sandali pa nga ay nandun na sila sa eskwelahan. Naging masaya ang una nilang pagpunta roon. Nang sumapit ang gabi ay gumawa sila ng campfire. Naging masaya ang lahat. Nang sumapit ang alas 9 ng gabi ay naghanda na ang lahat para matulog. Ang mga magulang ay natulog sa isang silid-aralan na nakalaan para sa kanila. Habang ang mga Boy Scout ay nasa silid-aralan din natulog. Magkaiba ng tulugan ang Boy Scout at Girl Scout. Ilang sandali pa, tahimik na ang lahat. Tanging huni lang ng mga panggabing insekto ang maririnig. Mahimbing na ang tulog ng lahat, pero si Melvin ay hindi makatulog. Masama talaga ang pakiramdam niya at parang may masamang mangyayari. Kaya naman, bumangon siya at dahan-dahang tumayo. Ano ba tong nararamdaman ko? Kanina pa ako kinakabahan ah. Lumingon siya sa direksyon ng kinahihigaan ni Binibining Lourdes. Ngunit nagulat si Melvin nang hindi makita roon ang butihing guro.
Nasaan kaya si Binibining Lourdes? Baka nasa banyo lang. Babalik na sana si Melvin sa pagkakahiga nang makarinig siya ng kakaibang tunog ng pakpak. Malakas ang hampas ng pakpak, kaya alam niyang hindi yun maliit na ibon lang. Biglang kinabahan si Melvin, kaya agad siyang lumabas ng silid-aralan. Sigurado akong tik-tik yun. Humanda ka sa akin, tik-tik ka. Lagot ka sa akin ngayon. Mabilis na pumasok si Melvin sa silid-aralan at kinuha ang kanyang mga sandata. Hindi siya pwedeng lumikha ng ingay at baka mataranta ang lahat. May 3 buntis pa naman na mga nanay ang sumama sa camping. Hindi ko hahayaang may masaktan sa kanila. Gagamitin ko ang lahat ng kaalaman ko para mailigtas sila. Hindi ko na pakakawalan pa ang tik-tik na yun sa pagkakataon na ito. Hinanap ni Melvin ang tiktik. Dahan-dahan siyang naglakad sa pinagmumulan ng ingay. Hawak ang kanyang insenso at punyal. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring ikapahamak ng lahat. Nakarinig siya ng kakaibang kaluskos sa labas ng camp. Tumigil siya, sandali, upang magmasid. Biglang lumabas mula sa dilim ang tiktik. Ang mahahaba nitong pakpak ay naglalabas ng nakakakilabot na tunog habang kumakampay sa hangin. Ang matalim at nanlilisik nitong mga mata ay tumingin direkta kay Melvin. Alam nito, nakalaban ang bata. Ngayon na ang pagkakataon ko. Hindi na kita hayaang makatakas pa. Humanda ka sa akin, tik-tik ka. Agad na sinugod ni Melvin ang tiktik. Mabilis at walang takot, ngunit parang alam ng tiktik ang bawat galaw niya. Agad itong nakaiwas, lumipad papunta sa kagubatan at biglang naglaho sa likod ng mga punong kahoy. Hindi naman nawalan ng pag-asa si Melvin. Sinundan niya ito. Tahimik ang bawat galaw niya, ngunit determinado. Ginamit niya ang insensong daladala at sinindihan yun. Ininagay niya ang usok nito sa direksyong patungo sa tiktik. Nang maabot ng usok ang halimaw, bigla itong napahinto at nagsimulang magwala. Halatang nasaktan. Sumigaw ng malakas ang halimaw. Ngunit hindi pa rin nagpatalo ang tiktik. Binalikan nito si Melvin. Gamit ang mahaba at matulis nitong dila, hinampas siya ng 2 beses ng dila nito. Hindi nakaiwas si Melvin at tinamaan siya ng dila nito sa tagiliran. Dahilan upang siya'y tumilapon at bumagsak sa lupa. Nakaramdam siya ng matinding sakit, ngunit hindi niya yun ininda at mabilis siyang bumangon. Hindi ako susuko. Kailangan kong tapusin to ngayon. Kundi ay babalik at babalik ka na naman para magasik ng lagim sa baryo namin. Habang nahihilo ang tiktik dahil sa insensong dala niya, ay kinuha ni Melvin ang punyal at sinimulang maghanap ng tamang pagkakataon para masaksak ang tiktik. Alam niyang hindi ito basta-basta mapapatay. Kailangan tama ang bawat mga galaw niya. Tumingin siya sa paligid at napansin ang mataas na puno sa tabi ng halimaw. Agad siyang umakyat sa puno. Mabilis ngunit maingat ang bawat takbang niya upang hindi mapansin ng tiktik. Nang nasa tuktok na siya, sinigurado niyang nasa tamang posisyon siya para sa planong pagtalon. Tumalon siya mula sa puno, diretso sa likuran ng tiktik. Sa mabilis na galaw, itinarak niya ang punyal sa kaliwang braso ng halimaw. Hindi ba ako matatalo? Humanda ka sa akin. Papatayin kita. Nagwala ang tiktik sa matinding sakit. Nangisay ito at pilit na tinatanggal ang punyal sa braso nito. Nang matanggal, ay agad na lumipad ito papunta sa kagubatan habang nagpupumiglas. Alam ni Melvin na napuruhan niya ito. Sa halip na habulin pa ang tiktik, pinili niyang magbalik sa eskwelahan. Alam niyang sa kondisyon ng halimaw, hindi na ito babalik pa para manakit. Magpapagaling pa ito dahil sa natamong sugat. Nang makarating siya sa silid-aralan, napansin niyang tahimik ang lahat. Lahat ay natutulog ng mahimbing. Walang kamalay-malay sa nangyaring laban. Muli ay napatingin siya sa higaan ni Binibining Lourdes. Kumunot ang noo niya nang hindi pa rin bumabalik ang kanyang guro. Hinayaan niya lang ang guro at baka nasa kabilang silid lamang yon natutulog. Umupo si Melvin sa isang sulok at nagpahinga ng malalim. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya mula sa kanyang sugat,
naging kalmado pa rin ang kanyang pag-iisip. Alam niyang nagawa niya ang kanyang tungkulin, ngunit alam niyang hindi pa yon ang huli nilang sagupaan ng tiktik. Babalik pa yon para makapambiktima na hindi naman niya hahayaan. Hindi ko hahayaang may masaktan dito. Poprotektahan ko silang lahat. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang talunin ang tiktik na yon. Matapos ang lahat, unti-unting napapikit si Melvin. Pinakiramdaman ang paligid. Bagamat pagod at sugatan, sigurado siyang ligtas na ang lahat. Ang laban sa gabing yun ay tapos na at siya'y nakahandang harapin ang susunod na araw ng may lakas at tapang. Sa malayong bahagi ng kagubatan, maririnig pa rin ang mahihinang tunog ng tiktik na umiiyak sa sakit. Siguradong babalik ito kapag gumaling na ito sa sugat na natamo. Sa susunod na pagkikita natin, tatapusin na kita. Pangako ni Melvin sa kanyang sarili. At sa gabing yun, tahimik na natulog si Melvin. Kailangan niyang mas maging matapang pa at malakas para sa muling sagupaan niya at ng tiktik. Kinabukasan ay agad na pinuntahan ni Melvin ang nanay nito sa silid-aralan kung saan natulog ang mga ito. Nang makita ang ina, ay marahan niya yung niyakap at dahan-dahang hinimas ang malaki nitong tiyan. Puno ng pag-aalala ang puso ni Melvin para sa ina at sa iba pang buntis na nandoon. Nay, ayos lang po ba kayo rito kagabi? Ayos lang naman ako, anak. At bakit parang alalang-alala ka? May nangyari ba? Kasi Nay, nakita ko po ang tiktik kagabi. Alam ko pong kayo ang puntirya nun. Mabuti na lang at gising po ako kagabi. Anak, sabihin mo nga, nakipaglaban ka ba sa tiktik kagabi? Bakit hindi mo ko ginising? Oo Tay, nakalaban ko po siya at napuruan ko po siya. Tsaka, hindi ko na po kayo ginising dahil baka magpanik po ang lahat eh. Ayoko pong mangyari yun. Aba anak, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Hindi ka ba nasaktan? Punong-puno ng pag-aalala si Aling Marisol para kay Melvin. Isang ngiti ang ibinigay niya dito na nagpapahiwatig na maayos lang ang kalagayan niya. Nay, maayos lang po ako. Wala po kayong dapat ay pag-alala. Malakas yata ang anak nyo. Ay sos, nagyabang na naman. Pero anak, nag-aalala talaga ako para sa'yo. Alam kong isa kang magaling na bata. Pero isa pa rin akong ina. Hindi mo maiaalis na mag-alala ko. Nay, magtiwala po kayo sa akin. Hanggat buhay po ang tiktik na yon, hindi ko po hahayaan na masaktan kanya o ang iba pang buntis na nandito. Salamat anak. Sana lang talaga't malaman natin kung sino ang tiktik na yon. Baka nandito lang siya sa paligid at nagbabalat kayo. Dahil sa sinabi ni Aling Marisol, ay biglang natigilan si Melvin. Nagbabalat kayo? Tanong ng kanyang isipan. Bigla na lang niyang naalala na wala si Binibining Lourdes sa kwarter nila kagabi. At hanggang ngayon ay umaga. Hindi pa rin niya nakikita ang kanyang guro. Biglang binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Teka lang, hindi kaya si Binibining Lourdes ang tiktik? Simula kasi nang dumating siya dito, ay nagsimula ng pagpapakita ng tiktik. At nang mamigay siya ng libreng diaper sa baryo, ay umatake ang tiktik kinagabihan. At nung nakalaban kong tiktik na yun, napuruan ko siya sa paa. Tandang-tanda ko yun. At kinabukasan, paika-ikang naglalakad si Binibining Lourdes. Kapag nakita ko ang sugat sa kaliwang braso niya ngayon, ibig sabihin, siya nga ang umataking tiktik. Kailangan ko makasiguro. Dahil kapag nalaman kong siya ang tiktik, hindi ako magdadalawang isip na paslangin siya. Hinanap ni Melvin si Binibining Lourdes, ngunit hindi niya talaga makita ang kanyang guro. Nagtanong na siya sa ibang guro. Hindi raw nagpaalam si Binibining Lourdes sa kanila. Muling nag-isip ng plano si Melvin. Sigurado ako nagpapagaling si Binibining Lourdes dahil sa sugat na natamo niya mula sa akin. Kapag nakumpirma kong siya nga ang tiktik, humanda talaga siya sa akin. Pinuntahan ni Melvin si Mang Nilo para ipagbigay alam ang natuklasan niya. Kailangan nilang gumawa ng plano para sa pag-ataking muli ng tiktik. Mas mabuting handa silang protektahan ang mga taga-baryo. Ay, gagawa tayo ng patibong.
Kailangan ko siguraduhin na tama nga ang hinala ko tungkol kay Binibining Lourdes. Ano? Anong patibong ang gagawin mo? Baka naman delikado, anak. Medyo delikado nga po, Tay. Pero yun lang po magiging paraan para malaman po natin ang totoo. Hindi ko sukat akalain na magagawa yun ni Binibining Lourdes. Napakabuti pa naman niya. Tama nga si Nanay, na ang sobrang kabutihan ay may tinatagong kasamaan. Sabihin mo sa akin kung ano ang plano mo, anak. Ito po ang naisip ko. Kailangan lang, walang bantay ang mga buntis na nanay sa kanilang quarter. Aba, hindi pwedeng wala silang bantay, anak. Tay, patapusin niyo po muna ako. Ganito kasi yun. Magtatago kayo sa labas. Kailangan palabasin nating wala silang bantay. Huwag po kayo mag-alala dahil susundan ko naman ang tiktik. Magpapanggap lang akong tulog. Kapag nasigurado ko si Binibining Lourdes nga ang aswang, ay susugurin ko kagad siya. Maganda ang plano mo, anak, ah. Kakausapin kong ibang mga kalalakihan para sabihin ang plano mo. Sige Utay, kailangan na po natin tapusin to ngayon. Alam ko na pinagplanuhan talaga ni Binibining Lourdes ang pagkakaroon ng camping para mabilis niyang makuha ang bibiktimahin niya. Pero doon siya nagkamali dahil inilapit niya mismo ang sarili niya sa amin para sa katapusan niya. Kinagabihan ay naghanda na ang lahat. Maging ang buntis na nanay ay nakiisa rin sa kanilang plano. Kailangan nilang tapusin ang tiktik para bumalik na sa kapayapaan ang kanilang lugar at hindi na mapuno ng takot. Hanggang sa sumapit ang gabi ay hindi nagpakita si Binibining Lourdes kaya mas lalong lumakas ang kutob ni Melvin. Nagpanggap siyang natutulog. Payapa na ang gabi at mahimbing na natutulog ang lahat. Naramdaman ni Melvin ang isang malakas na presensya. Alam niyang may nagmamasid sa kanya. Isa kang hadlang na bata ka. Pagkatapos kong patayin ng mga buntis ngayong gabi, ikaw ang isusunod ko. Nanginig ang balahibo ni Melvin. Hindi niya akalain na magdadala ng kilabot sa kanyang buong sistema ang boses ni Binibining Lourdes. Kahit gusto niyang imulat ang kanyang mga mata at puntahan ang kanyang guro na aswang. Ngunit hindi niya ginawa dahil masisira ang plano niya. Nang maramdaman ni Melvin na umalis na si Binibining Lourdes, ay agad siyang nagmulat ng mga mata. Bumangon siya at mabilis na sinundan si Binibining Lourdes. Maraan ang bawat hakbang niya. Hindi talaga siya gumawa ng ingay. Nakita niyang nagpunta sa likuran ng malaking puno ang kanyang aswang na guro. Nanlaki ang mga mata ni Melvin nang makita kung paano magpalit ng anyo si Binibining Lourdes. Naging isa na itong halimaw na may dalawang pakpak. Nakakatakot ang mga nanlilisik nitong mga mata. Ang mga kuko ay matutulis. Kumakabog ang puso ni Melvin dahil sa takot na nararamdaman. Mas malakas ang tiktik na nakikita niya ngayon. Di ako pwedeng panghinaan ng loob. Gagamitin ko ang mutya ng kidlat para matalo kong tiktik na ito. Biglang lumipad ang tiktik. Mabilis na umikot sa paligid ni Melvin. Sa bilis ng galaw nito, halos hindi niya na ito nasundan. Salita ang tiktik at rinig ni Melvin ang nakakakilabot nitong boses. Ikaw, Melvin, wala kang laban sa akin. Sa gabing ito, nakabilugan ng buwan. Ako ang pinakamalakas. Kaya humanda ka. Mamamatay ka na ngayon. Biglang sumugod ang tiktik kay Melvin gamit ang matutulis nitong mga kuko. Hinampas nito si Melvin. Napaatras siya at nasugatan ang braso niya. Tumulo ang dugo sa brasong nasugatan. Napangiwi siya nang dahil sa sakit. Hindi ako natatakot sa iyo, pangit na tiktik. Ang mutya ng kidlat ang gagamitin ko para sa katapusan mo. Itinaas ni Melvin ang mutya, ngunit bago niya ito magamit, hinampas siya ng tiktik gamit ang mahaba nito at matutulis na dila. Tumilapon si Melvin sa lupa. Napasigaw siya ng dahil sa sakit, ngunit hindi siya kumibo. Bumangon siya at hinigpitan ang hawak sa kanyang mutya. Ano, Melvin? Hanggang dito ka na lang ba? Mas mabuti pang sumuko ka na lang at mamatay. Wala ka na magagawa. Gagawin kong pagkain ng mga buntis na naroon sa eskwelahan. Kasama na ang nanay mo. Hindi mangyayari yun. Hindi ako susuko. Para to sa baryo.
sa mga inosenteng tao na gusto mong saktan. Poprotektahan ko sila, lalong-lalo na ang nanay ko. Biglang kumislap ang mutya ng kidlat. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot kay Melvin. Sa pagkakataong yun, parang nabalutan siya ng lakas mula sa langit. Nagningning ang mutya at kumislap ang kidlat sa paligid niya. Malakas siyang sumigaw habang nakatutok ang mutya sa tiktik. Ito na ang katapusan mo, Binibining Lourdes! Isang malakas na kidlat ang kumawala mula sa langit patungo sa mutya ni Melvin. Nagningning ito ng sobrang liwanag at tumama ng direkta sa tiktik. Napasigaw ang halimaw ng dahil sa sakit. Tumilapon ang halimaw na si Binibining Lourdes, pabagsak sa lupa at naglalabas ng usok mula sa katawan. Nagsimulang magpalit ng anyo ang tiktik. Hayop ka, Melvin! Hindi ito maaari! Hindi ito maaari! Dahan-dahang bumalik ang anyo ng tiktik sa pagiging si Binibining Lourdes. Nakahiga siya sa lupa, sugatan at nangihina. Sinubukan niya magsalita, ngunit bago pa man siya makapagsabi ng anuman, biglang nasunog ang katawan niya at naging abo. Tinignan niya ng matagal si Binibining Lourdes. Nakatayo si Melvin sa harap ng abo ng kanilang guro. Hinihingal pa siya ng dahil sa laban. Hawak pa rin niya ang mutya ng kidlat. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng laban, ngunit mas malaki ang kanyang pasasalamat dahil natapos na ang panganib sa kanilang baryo. Nakaramdam siya ng lungkot sa kanyang puso dahil kahit papano ay may mabuting nagawa si Binibining Lourdes kahit masama ang layunin nito. Maraming salamat pa rin, Binibining Lourdes, sa kabila ng lahat. Sana'y mahanap mo pa rin ang kapayapaan. Patawarin nawa ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo at dalisain ang iyong kaluluwa nang maging karapat dapat ka sa langit. Lumuhod si Melvin. Itinaas ang mutya sa langit at nagpasalamat sa mutya ng kidlat at sa espiritu ng kalikasan na tumulong sa kanya. Unti-unti nang nawawala ang liwanag mula sa mutya at bumalik na ito sa normal na anyo. Habang naglalakad si Melvin pauwi, ramdam niya ang sakit ng sugat, ngunit buo ang kanyang loob. Alam niyang may bagong araw na darating para sa baryo. Ang laban na yon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong mahal niya. Papalayo na si Melvin mula sa kagubatan. Ang kabilugan ng buwan ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa kanyang dinaraanan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mutya ng kidlat, ang sagisag ng kanyang tapang at tagumpay. Pagbalik niya sa eskwelahan, ay agad siyang niyakap ng kanyang ina. Nag-aalala ang ginang sa kanya. Talagang hinintay nila ang pagbabalik niya. Anak, ayos ka lang ba? May sugat ka ba, anak ko? Anak, may sugat ka. Halika't gagamutin kita. Ayos lang po ko. Malayo naman po to sa bituka eh. Ang mahalaga po ngayon, tapos na ang lahat. Wala na po ang tik-tik. Patay na siya. Wala na po manggugulo dito sa baryo natin. Ipinagmamalaki kita, anak. Ang tapang mo para harapin na nag-iisang tiktik. Ang mahalaga sa akin ay maayos ang kalagayan mo, anak. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Yan ang lagi mong tatandaan, ha? At sana, wala ng tiktik ang mamerwisyo ulit dito sa ating baryo. Naging tahimik ang buong baryo sa loob ng maraming taon. Ang tagumpay ni Melvin laban sa tiktik ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga taga-baryo Gumubat. Ngunit ang kasikatan ni Melvin ay dumating kasabay ng mas malaking responsibilidad. Anak, hindi lang kami proud sa tapang mo, kundi pati na rin sa puso mong handang maglingkod para sa ating mga kababayan. Tay, hindi lang po ito tungkol sa tapang. Ang mahalaga, natutulungan natin ang mga kababaryo natin. Hindi po natin dapat hayaan na mangibabaw po ang takot sa mga puso nila. Melvin, anak, sigurado ka bang handa ka na? May nagsasabi na may bagong halimaw na gumagala sa kagubatan. Kahit na po ano pang halimaw yun, Nay, kayang-kaya ko sila. Basta magtutulungan tayo at manalig po sa Diyos. Tama ka, anak. Ang pananalig sa Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin
at wala nang hihigit pa roon. Nakilala si Melvin bilang isang bayani sa kanilang baryo. Kaya naman, ipinitawag siya ng kanilang kapitan para personal na pasalamatan sa pagpapanatili niya ng kapayapaan laban sa mga halimaw. Mga taga-baryo Gumubat, si Melvin ang dahilan kung bakit tayo'y malaya mula sa takot. Siya ang tumatalo sa mga halimaw sa dilim dito sa ating nayon. Hindi lang po ang dapat pasalamatan. Lahat po tayo ay may papel sa labanang ito. Ang pagkakaisa natin ang tunay na dahilan ng ating tagumpay. Tama si Melvin, mga kanayon. Walang halimaw ang makakatalo sa isang baryong nagkakaisa. Lahat tayo ay tunay na mga bayani sa baryong ito. Mabuhay ang baryo Gumubat! Sabay-sabay din nilang isinigaw ang huling kataga ni Mang Nilo ng paulit-ulit. Mula noon, ang baryo Gumubat ay naging simbolo ng lakas at tapang. Si Melvin, ang batang albularyo, ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati sa mga kalapit na lugar. Patuloy pa rin si Melvin sa pagbabantay sa kanilang baryo. Hindi pa tapos ang lahat. Lagi akong handa para protektahan ng baryo namin. Kailanman, hindi na manganganib ang baryong to sa kahit na sinong nilalang. Hindi lang mutya ng kidlat ang bitbit ko, kundi ang matinding pananampalataya sa Diyos na pananatilihin niyang ligtas ang baryo Gumubat. At sa bawat hakbang ng batang albularyong si Melvin, ang baryo Gumubat ay nananatiling payapa sa kabila ng dilim na maaaring bumalik anumang oras. Nakahanda siyang ipagtanggol ang kanilang baryo laban sa anumang uri ng aswang at masasamang elemento na magnanais na taniman ng takot ang mga taong tahimik na naninirahan dito, gamit ang kanyang mutya ng kidlat at pagmamahal at suporta ng kanyang mga magulang.